Tapos na nga po ang 8 araw na paghahay ng Certificate of Candidacy para sa national tukol positions sa eleksyon 2025. Mula October 1 hanggang 8, 184 ang naghahay ng kandidatura sa pagka-senador at 190 na grupo naman para sa party list ayon sa Commission on Elections. Sa dami ng gustong kumandidato, 12 lang ang mananalo at mauupo sa pwesto bilang senador ng 6 na taon. Para naman sa mababang kapulungan ng Kongreso, 63 ang pipiliin na kinatawan ng mga party list at 254 ang kinatawan ng mga distrito. Boboto rin ng tig-isang gobernador at vice-gobernador ang 82 probinsya. 800 naman ang maihahalal na miyembro ng mga sangguniang panlalawigan sa buong bansa. Pagdating naman sa city mayor at vice mayor, tig-149 ang mga posisyon. Halos 1,700 naman para sa sangguniang lungsod o city councilors. Sa municipal mayors at vice mayors, tig-halos 1,500 ang ihahalal sa pwesto. Katuwang nilang nasa halos 12,000 miyembro ng sangguniang bayan o municipal councilors. Mula sa governor hanggang municipal councilors ay may 3 taong termino. Sa 2025, unang beses din na magkakaroon ng botohan para sa mga miyembro ng parliament ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabilang dyan ang 25 kinatawan mula sa mga distrito ng rehiyon at 40 naman na kinatawan mula sa mga partido. Sa Nobyembre pa ang filing ng COC para sa BARM Parliament. Sa kabuuan, may 18,280 posisyon sa eleksyon 2025. Mga posisyon na mula sa tiwala at pondo ng taong bayan. Kaya naman kapuso, importante ang boto mo sa May 12, 2025. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.